Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Bilang ng mga nasawi sa pagguho ng ginagawang hotel sa Angeles City, umakyat na sa 4. 10 taong gulang na batang babae, sugatan matapos pagsasaksakin at halayin pa umano ng 14 anyos na lalaki. Madaling pagkasira ng mga panindang gulay sa Pangasinan, problema ng mga negosyante. At nasa 25 estudyante ng PSU na top-notchers ng Licensure Examination for Professional Teachers pinarangalan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Pinakamataas na heat index na umaabot sa 48 degrees Celsius na itala ng Pag-asa Dagupan Station kahapon. Kaya madaling pagkasira ng mga panindang gulay ang problema ngayon ng mga negosyante. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, kalusugan, kabuhayan at marami pang ibang sektor ang lubos ngayon na naaapektuhan dahil sa sunod-sunod na mataas na heat index dito sa probinsya ng Pangasinan. Dahil sa patuloy na nararanasang matinding init ng panahon, isa ngayon sa kinakaharap na problema ng mga vegetable vendors sa Urdaneta City Bagsakan Market ang mabilis na pagkasira o pagkalanta ng kanilang mga panindang gulay. Ayon sa ilang negosyante, kapansin-pansin na mas madaling malanta at mabulok ang mga gulay gaya ng pechay, talong, sitaw at mga talbos dahil sa mataas na temperatura. Ang ilang negosyante, kanya-kanyang diskarte para hindi agad masira ang mga gulay. Lagyan namin ng karton pag sinakay namin sa truck. Pag mainit po, hindi pwede sa may iba kasi yung sa tricycle nilalagay nila sa tuktok. Hindi pwede yun. Dapat sa loob para hindi siya malusaw. Yung init saka ulan, masisira talaga. Talagang lugi. Lugi talaga. Kasunod ang naitalang 47 degrees Celsius na heat index noong Huwebes. Nalampasan pa ito kahapon matapos maitala ang 48 degrees Celsius na damang init bandang alas 3 ng hapon. Ito na ang pinakamataas na heat index na naitala ng Pag-asa Dagupan City Station ngayong tag-init. May possibility po yan na maabot pa yan yung taas ng sentigrado na yan. Hanggang pagtuloy-tuloy po yung ating tinatawag natin na weather system natin na easterly. Dahil sa naitatalang mataas na heat index, nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng mga Dan Pangasinan ng temporary work suspension tuwing hapon simula ngayong araw hanggang bukas. Pero magpapatupad pa rin ng alternative work arrangements upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga empleyado. Pinapayuhan ng Health Authority ang publiko na uminom ng maraming tubig at limitahan ang matagal na pananatili sa labas upang maiwasan ang mga heat-related illnesses. Chris, sa pakikipanayam natin kanina sa Pag-asa Dagupan na itala ang 45 degrees Celsius na pinakamataas na heat index na naranasan bandang alas 12 ng tanghali at alas 3 ng hapon. Ayon pa sa Pag-asa Dagupan ay kahit na madalas maranasan itong matinding sikat ng araw, asahan pa rin daw ang mga localized thunderstorm na mga hapon o gabi. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Mga kapuso, malayo pa rin sa ating bansa ang binabantayang low pressure area o LPA pero posibleng ulanin ang ilang bahagi ng bansa. Nakakaapekto ang trough o buntot ng LPA sa Palawan at Mindanao. Patuloy din ang pag-iral ng easterlies na nagdadala ng malinsangang hangin. Base naman sa datos ng Metro Weather, maulan sa hapon sa Hilagang Luzon. Asahan naman ng ulan sa gabi sa ilang lugar sa Central Luzon. Posible ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Patay ang 4 na katao sa pagguho ng ginagawang hotel sa Angeles City. Nakatutok CJ Torida. Walang malay ang lalaking ito nang ilabas ng mga rescuer mula sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Sinubukan pa siyang i-revive
dinala sa ospital pero nasawi rin kalaunan. Isa siya sa 2 construction worker na kumpirmadong nasawi sa pagguho ng ginagawang hotel sa Barangay Balibago. Nasawi rin ang 65 anyos na Malaysian na naipit sa kwarto ng katabing hotel na nadamay sa pagguho. Nakikipag-ugnayan na ang otoridad sa Embahada ng Malaysia para maiuwi ang kanyang mga labi. Alas 10:30 kaninang umaga, nakuha ang bangkay ng isa pang biktima na nagtitinda raw sa gilid ng construction site. Sa tala ng mga otoridad, 47 ang biktima ng pagguho ng gusali. Mag-aalas 3 ng madaling araw kahapon. Karamihan sa kanila construction workers sa ginagawang hotel. Base yan sa record ng site engineer. Hindi pa kasama sa bilang ang ibang nagtitinda sa paligid ng gumuhong gusali na posibleng nadamay. Ayon sa LGU, posibleng tulog daw noon ang construction workers lalo't wala silang trabaho ng linggo. Hindi bababa sa 26 na ang na-rescue. 10 sa kanila ang dinala sa ospital. Lumamig po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Nabigla rin ako. Akala po namin doon. 17 ang patuloy pang pinagkahanap. Ilan sa mga kaanak na mga nagtatrabaho sa site ang nagpunta roon sa pag-asang mahanap ang kanilang mahal sa buhay. Sa totoo lang po, hindi na kami umaasang buhay yung kapatid ko tsaka yung hipag ko. Dahil po sa tagal At tsaka yung kapatid ko, sandali na pag hindi siya nakakahinga. May mga naka-standby na ambulansya para sa mga posible pang ma-rescue. Ang DPWH may mga heavy equipment ding dala. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, puro mga scaffolding lang, puro mga bakal lang ang nag-hold dun sa ibang mga debris. So kailangan talaga dito mano-mano. Mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site lalong bumagsak. Ayon sa LGU, kompleto sa permit ang ginagawang hotel na sinimulang itayo noong 2024. Tuloy-tuloy ang search, rescue at retrieval operations ng mga otoridad. Malaking problema para sa mga rescuer ang sobrang lalim ng lokasyon ng mga biktima. Hindi pa matukoy ang sanhi ng pagguho. Pero isa raw sa iimbestigahan ay kung substandard ang paggawa sa gusali. Pinatatawag na rin ng Angeles LGU ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali para sa investigasyon. Sinisikap ng news team na makuhanan sila ng pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Kabilang naman ang isang barangay chairman at isang pulis sa 4 na namatay sa pamaril sa Santo Tomas, Isabela. Ay sa inisyal na investigasyon, isang grupo ang biglang namaril sa mga biktima na nooy nagkakasiyahan sa pista ng barangay San Rafael, Abajo. Agad namang rumesponde ang pulisya sa pamamaril. 4 na iba pa ang sugatan na agad dinala sa ospital, kabilang na isang pulis at 2 menor de edad. Nagpaabot ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan at inatasan ng pulisya na imbestigahan ang barilan. Nakipag-ugnayan na ang lokal na pulisya sa Isabela Provincial Forensic Unit para sa pagproseso sa crime scene at paungulekta ng ebidensya. 67 anyos na lalaki na tatanggap sana ng ayuda mula sa DSWD nasawi matapos umanong ma-stroke. Narito ang report. Hindi na napakinabangan ng 67 anyos na si Wilson Ubay Corpus. Residente ng barangay Angkiray, Amulong, Cagayan ang kanyang ayuda mula sa DSWD. Mahigit 10,000 pesos ang nakatagdasan ang tanggapin ni Corpus sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program, pero namatay siya bago pa man ang tagdang oras ng distribusyon. Kwento ng kapatid ng biktima, excited daw ang kanyang kuya na pumunta sa Kapitolyo sa Tuguegarao City kung saan isinagawa ang programa. Habang nasa pila, nakaramdam daw siya ng gutom at nagyayang kumain at umihi. Pero hindi na raw siya nakabalik sa pila ng mga benepisyaryo. Nabalitaan na lang daw ng kapatid na dinala sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC ang biktima. Na-stroke daw ang biktima at kalaunay nasawi. Si Kuya nagpaalam sa akin na pumunta sa iihi. Kasama siyang 2 lalaki na pumunta kumain at umihi. Yun ang nangyari. Pero nung katagalan, hindi naman siya bumalik sa amin sa pila. Nagpaabot na ng tulong ang provincial government sa naulilang pamilya ni Corpus. Nagbigay na rin ng burial assistance ang DSWD Region 2. Ibinigay rin sa pamilya ang ayudang nakatagdang tanggapin ng biktima. Sa kasalukuyan, nakaburol ang mga labi ni Corpus sa kanilang tahanan sa barangay Angkiray, Amulong, Cagayan. Nakatagda ang kanyang libing sa Sabado, May 30, 2026. CJ Torida,
One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sugatan ng isang batang babae matapos na pagsasaksakin at halayin pa umano ng isang minor de edad ding lalaki sa Arayat, Pampanga. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 10 taong gulang na biktima na nagbibisikleta sa barangay Pararaya. Nakasunod sa kanya ang 14 na taong gulang na lalaking nagbibisikleta rin. Pumasok sa isang abandonadong bahay ang lalaki at sumunod ang biktima. Maya-maya pa, ilang residente na ang makikitang pumasok sa abandonadong bahay. Doon na lumabas ang biktima na duguan. Nagtulong-tulong ang mga residente para dalhin siya sa ospital. Sa isang anggulo ng CCTV, makikita rin ang dalawa sa likod ng bahay. Ayon sa mga kaanak ng biktima, nagtamo ng palo ng bote sa ulo at mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng bata. Hustisya ang hiling nila. Nasa kustodiya naman ng barangay ang 14 na taong gulang na batang lalaki. Mahigit 200 jeepney driver sa Pangasinan hindi pa nakatatanggap ng cash assistance. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Isa si Ernel sa mga tsoper na nakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa national government nitong Mayo. Ang pera na tanggap, ginamit na pang-enroll ng anak sa college at pinambili ng school supplies ng iba pang mga anak. Nakatulong ang cash assistance sa pangangailangan ng mga anak sa pasukan. Siyempre, napakalaga po. Marami pong pangangailangan mga school supply, tapos sa pangangailangan ng mga pang-araw-araw. Mahigit 2,000 tsoper sa Pangasinan ang nabigyan ng cash assistance. Mahigit 200 tsoper ang hindi nabigyan. Nasa listahan naman daw ang kanilang pangalan, pero dahil bigo silang makapunta ng personal para kunin ng cash assistance, hindi ito nirelease ng DSWD. So may mga hindi dumating ng mga drivers, kaya magkakaroon sila ng another schedule para sa dagupan para may ibigay nila lahat yung mga hindi pa nakapag-claim. Ayon sa OPTF, may ilalaan na schedule para makuha ng mga jeepney driver ang kanilang cash assistance. Panawagan ng OPTF sa mga opisyal ng ibang transport group na agad ipaalam sa kanilang mga miyembro sakaling ilabas na ang schedule ng payout. Probably this week siguro, then na lang yung abiso from LT4B at DSWD. Kasama si Ron Alice Trietaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, tiniyak ng Sinag na sapat ang supply ng kamatis sa merkado hanggang sa mga susunod na buwan. Narito ang report. Marami ang supply ng kamatis. Ito ang pagtitiyak ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag sa mga mamimili. Dagdag pa ng Sinag, normal pa ang bentahan sa farm gate ng kamatis at inaasahang magtatagal pa ang supply sa mga susunod na buwan. Wala naman tayong nakikitang problema. Tuloy-tuloy naman ang ating production. Like sinabi natin last month. Nitong nakaraang linggo, halos hindi nilubayan ng mga mamimili ang ilang bentahan ng kamatis sa mga public market. Bumagsak kasi sa 20 pesos kada kilo ang presyo nito sa ilang pwesto. Ang supply ng kamatis mula sa Nueva Ecija. Ang dahilan ng pagbaba ng presyo noon, ipinapaubos na lang daw ang stocks na mula sa nasabing probinsya. Madali rin daw masira habang ibinabiyahe o nakaimbak dulot ng mainit na panahon. Ang Nueva Ecija, pababa sa baba yung kaya pag tag-ulan, masisira ang kamatis. Pag paubos na kasi, yun, iba na kasi yung itsura, yung parang paubos ng pitas, yun na, mababa na yung presyo. Gusto ko yung bumaba din ang presyo para mabudget naman. Ngayong linggo, doble ang itinaas sa presyo ng kamatis na pumapalo na ngayon sa 40 to 50 pesos kada kilo. Galing sa Nueva Vizcaya ang supply. Sariwa at maganda ang kalidad ng mga bagong angkat na kamatis kaya mataas daw ang presyo. Tumaas po ulit. 40 pesos na po. Hindi na yung sa Nueva Ecija. Pag galing sa Nueva Ecija po yun, 30 pesos, 20, ganon. Paalala ng Sinag sa mga nagtitinda, huwag samantalahin ang mababang buying power ng mga mamimili ngayong nagkakaroon ng pagtaas sa presyo ng ilang gulay sa merkado. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.
Ligtas na ibinalik sa kanilang natural habitat ang isang endangered na green sea turtle at 3 Philippine box turtles matapos masagip ng isang residente sa barangay Minabel, Camiguin Island sa Calayan, Cagayan. Nailigtas ang 18 pulgadang pawikan matapos aksidenteng malambat ng mangingisda. Binili ito ng isang Good Samaritan upang matiyak na mapapakawalan ng hayop pabalik sa dagat. Samantala, isa ring bata sa komunidad ang nagsuko ng 3 alagang Philippine box turtles upang sabay-sabay na mapakawalan. Tiniyak muna ng mga residente na nasa maayos na kondisyon ang mga hayop bago sila pinakawalan. Mga opisyal at kawani ng barangay Malabago sa Calasiao, sinanay ng pulisya upang pahusayin ang kaligtasan at tiwala ng komunidad. Sundan sa report. Patuloy na pinalalakas ng Calasiao Police Station ang pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng ugnayan sa barangay. Nagsama-sama ang mga opisyal ng barangay ng Malabago, Poblacion East at Dinalawan sa isang pagsasanay, kasama ang iba pang kawani ng barangay tulad ng BHW, BPATS at CVO. Sumailalim sila sa lecture kung saan ipinaliwanag sa kanila ang mga tungkulin sa pagpapatupad ng peace and order sa komunidad. Nabigyan din sila ng kaalaman kaugnay sa children in conflict with the law at violence against women and children. Mabigyan ng proper na training at saka kaukulan na kaalaman ng ating mga CBOs, mga BHWs, mga kagawad, barangay officials hanggang sa punong barangay na kung paano nila i-handle yung mga insidente sa level po ng barangay na pag nag-responde po sila is alam po nila po ang dapat at nararapat na gawin nila po. Layon ng aktibidad na lumikha ng direktang linya ng komunikasyon sa pagitan ng kapulisan at ng barangay para sa mas maayos na pagharap sa mga lokal na issue. And ito rin po ay para mas madagdagan po yung skills and knowledge po nila dahil alam po natin na dito po sa barangay kami po yung kapartner katuwang ng PNP sa pagpapatupad po ng peace and order sa barangay. Magpapatuloy ang programang ugnayan sa barangay sa lahat ng barangay sa Calasiao, Pangasinan, kung saan ituturo rin ang tungkol sa crime prevention, intelligence gathering at aktibong community engagement. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nabuwal ang isang century-old na puno sa gilid ng National Highway sa San Juan, La Union. Ang detalye sa report. Dahil sa umano'y katandaan, bumigay ang puno ng akasya sa gilid ng National Highway sa barangay Ilisur, San Juan, La Union, bandang alas 8 gabi noong Sabado. Malapit lang sa kumbento ng simbahan ang puno na pinaniniwala ang mahigit 100 taon na ang tanda. Bahagya umanong natamaan ng natumbang puno ang isang panaderya roon pero wala naman daw nasaktan. Sa pagkabawal ng puno, nawalan daw ng isang mahalagang landmark ang bayan. Naranasan sa Angeles City sa Pampanga ang biglaan na malakas na ulan gabi noong Sabado. Bukod sa malakas na ulan, sinabayan pa ito ng malakas na hangin. Dahil dito halos mag-zero visibility ang ilang kakalsadahan. Nagkalat din ang ilang naputol na sanga ng puno dahil sa lakas ng hangin. CJ Torida, One North, Central Luzon. Lalaking nakamotorsiklo patay matapos mahulog sa creek nang atakihin daw ng hypertension. Naka-alerto, Sandy Salvacio. Naghihinagpis si Nanay Teresita sa biglaang pagpanaw ng 36 anyos niyang anak umaga noong Biyernes. Natagpuan ang bangkay ng anak sa creek na bahagi ng barangay Dilan, Paurido sa Urdaneta City, Pangasinan. Nanghihinagalit, ma'am, dahil bigla yung nangyari. Nauna rito, may nakitang nahulog na motorsiklo sa sapa, ngunit wala namang nakitang tao sa lugar. Nilangoy ng mga residente ang sapa hanggang sa nakita ang bangkay ng lalaki. Nawalan po ng kontrol
yung biktima natin sa Manibela. So according po doon sa mga relatives po ng victim is may hypertension po pala yung victim natin. Aminado ang ina na may iniindang sakit ang anak at sa araw na iyon, kahit daw hindi kondisyon ang katawan, pumasok pa rin sa trabaho bilang porter sa palengke. Oo, dahil minsan pangalawang beses na high blood. Napa-check up namin, ayaw naman, saka sinasabi niya sa amin, madam, na masakit daw dito sa dibdib niya. Tiniyak ng pulisya na walang foul play sa insidente. Patay habang ginagamot sa ospital ang 24 anyos na rider ng motorsiklo matapos mabangga ng pick-up sa Bacara, Ilocos Norte. Sa lakas ng impact, tumila po ng biktima. Dinala pa sa ospital ang rider pero kalaunay binawian din ng buhay. Ligtas ang driver ng pick-up. Ayon sa pulisya, nagkaayos din ang driver at kaanak ng biktima. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ilang magsasaka sa Cordillera kontra sa plano ng DA na mag-import ng carrots upang tugunan daw ang kakulangan ng supply sa bansa. Naritong report. Tinututulan ng mga magsasaka at vegetable traders sa Benguet ang plano ng Department of Agriculture na mag-angkat ng humigit kumulang 6,000 metric tons ng karot. Posible raw itong magdulot ng pagbagsak ng lokal na industriya ng gulay sa Cordillera Region. Ayon pa sa Samahang Industriya ng Agrikultura, sapat ang supply ng karot sa mga merkado sa bansa. Marami naman tayong carrots, no? This year, nasa range from around 30 pesos to 35 pesos farm gate price. Compare last year, maabot ng 90 pesos. Wala rin umanong formal na pag-uusap ang DA sa mga magsasaka at stakeholders ukol sa kakulangan ng supply ng karot sa bansa. Inihayag ng DA na magpapatuloy ang tinawag na strategic importation kung saan naipasok na ang 1,000 metric tons ng karot noong Abril habang karagdagang 2,500 metric tons ang inaasahang aangkatin sa Mayo at Hunyo. Sa Mangaldan, Pangasinan, bumaba ang presyo ng carrots ng 30 to 60 pesos kada kilo, bunsod daw ng pagdami ng supply sa bagsakan ng gulay sa Urdaneta City. Okay naman. Supply ma, kamusta po? Madami naman po. Medyo bumaba po kasi 120 or hanggang 100. Kaugnay nito, nagdaos ng prayer vigil ang mga stakeholders sa La Trinidad Vegetable Trading Post upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa planong pag-aangkat. Kasi yan na lang kumikita eh. For the past month, bagsak yung sipolyo, yung other vegetable, nagpasok ulit, baka bumagsak, malulugi. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mahigit 1.6 million pesos na halaga ng marijuana at shabu nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon. Naritong report. Mahigit 1.6 million pesos na halaga ng marijuana ang nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon sa Benguet at Apayao. Sa Atok, Benguet, 6,000 grams ng dried marijuana ang nasamsam sa search warrant operation ng otoridad. Nagkakahalaga ito ng 720,000 pesos. Kabuo ang 4,150 fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng mahigit 800,000 pesos naman ang nasamsam sa dalawang plantasyon sa Kibungan. Arestado rin ang 26 anyos na lalaki matapos mahulihan ng 1,000 grams ng dried marijuana stalks, leaves at fruiting tops sa Luna, Apayao. Kabuo ang 120,000 pesos ang halaga ng nakumpiskang iligal na droga. Nakuhanan din ng sospek ng isang sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Wala pang pahayag ang sospek. Sa bisa ng search warrant, arestado ang dalawang lalaki matapos silang mahulihan ng halos 300 grams ng hinihinalang shabu sa barangay Lanting, Rojas, Isabela. Mahigit 1.9 million pesos ang halaga ng nakumpiskang iligal na droga. Nakuha rin mula sa mga sospek ang iba't ibang drug paraphernalia, mga baril, bala at magazine. Mahaharap sa kaukulang kaso ang dalawang sospek na itinuturing na high-value target. Wala pa silang pahayag. Arestado rin sa search warrant operation ng isang babae dahil sa umano'y pagtatago ng mga natistis na kahoy sa isang imbakan sa barangay Pateng, Gonzaga, Cagayan. Kumpiskado ang nasa 64 na piraso ng natistis na red lawan na kahoy. Nagkakahalaga ito ng 50,000 pesos. Wala pang pahayag ang nahuling sospek na mahaharap sa kaukulang reklamo. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Caught on cam ang memorable moment ng isang couple sa Candelaria, Quezon. Nawi kasi sa marriage proposal ang date ni May Destura at JJ Feliciano. Ang eksena, mas lalong naging espesyal dahil sa pagdating ng pamilya ni May. Kwento ni May, akala niya normal na araw lang yon. Nagulat na lamang daw siya nang sunduin siya at ayain sa coffee date ng kanyang boyfriend. Ang kanya pang araw in order, waffles at iced coffee.
na nakatulong sa pag-execute sa tanong na, "Will you marry me?" Kaya ang proposal naging success at sinambit ni May ang matamis na yes. Ang video may mahigit sa 5.8 million views na online. Pinarangalan ang nasa 25 estudyante ng Pangasinan State University na top-notchers sa licensure examination for professional teachers. Tunghayan sa report. Pinarangalan ng Pangasinan State University ang kanilang top-notcher sa katatapos na licensure examination for professional teachers o LEPT at Registered Electrical Engineer Licensure Examination. 26 na kabilang sa top-notchers ang kinilala. Pinakamarami raw na nito lang top-notcher sa kasaysayan ng PSU. It is the first time in the history of Pangasinan State University that we produce 25 top-notchers in just one examination setting. Hindi makapaniwala si Wednesday Ferrer na mapabilang siya sa top 10. Siya ang rank 2 sa 2026 LEPT sa secondary level. Nung nalaman ko na nag-top po ako sa licensure examination for teachers, halo-halo po yung emotions na naramdaman ko po. Unang-una po, gulat na gulat po ako kasi hindi ko po talaga inaasahan na makakapasok pa po ako sa list of top-notchers. Tapos, nag-top 2 pa po. Bilang pagkilala sa kanilang tagumpay, tumanggap din sila ng cash incentives at university pin. Tiniyak ng pamunuan ng PSU na ipagpapatuloy nila ang mga programang patuloy na huhubog at magpapalawak sa kaalaman ng mga estudyante at patuloy na makapag-produce ng mga top-notchers sa bansa. Yun nga, i-encourage namin na dapat maging top-notchers. Kahit pag ubos ang pondo ng Pangasinan State University, kung lahat na mag-take ng exam ay puro top-notchers. Ang challenge namin sa mga susunod na mga graduates natin, of course, double the 25 top-notchers. Sana sa susunod 50 top-notchers. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.